Hello guys! Ito na naman tayo, tag-ulan na naman. Akala ko kanina mag-iinit na. Lumabas na yung haring araw natin. Kaso guys, tingnan nyo nga, bumagsak na naman ang ulan. Buti na nga lang, ambon-ambon lang yan. Pero hindi ko alam kung makakarating tayo dahil magmumotor lang ako guys. Hay nako talaga. Malungkot ang buhay natin pagka umuulan. Kayo rin ba ganon? Madulas dito sa amin guys, alam nyo ba, lahat ng kalsada dito, sementado na. Lahat ng mga pasikot-sikot pa, dito lang sa amin talaga, yung talagang naiiwan na hindi pa nasisemento, ewan ba? Hindi natin alam kung anong meron. Bakit ayaw sementohin dito yung aming daanan? Ganito lagi pagka umuulan. Maputik. Madulas. Guys, pakita ko sa inyo yung aming halaman. Hindi ko pa nga yan nalilipat eh. Tingnan nyo nga, oh. Ang ganda, di ba? Ito, oh. Yan guys, di ba? Hindi ko pa nalilipat ng paso. Tingnan niyo yung paso niya. Oh. Galing kasi yan sa labas. Bigay sa akin noong lola ni Yayam. Dinala niya yan dito nakaraang linggo. So kailangan ilagay natin yan sa magandang paso. Antayin lang natin konti na mag-stop ang ambon para makapasok na rin ako guys. Dumating nga po pala yung aking kapatid na manghihiram ng barong. Buti na nga lang po pala guys naitabi ko pa yung mga barong ng mga kuya. At yan nagsakto na nga sa kanyang anak. Yan, mahilig po kasi ako magtago guys ng mga gamit nila na magaganda pa kasi magagamit pa po yan. Kaya ngayon nga tingnan nyo, di ba? Naghahanap sila ng kanilang barong na gagamitin sa linggo ng wika yata nila guys ng anak niya. Ayan, nakalibre sila. Buti na lang hindi pa ako nakakaalis. Naalala ko nga po pala, mayroon palang may order sa akin ng dishwashing liquid bubble scent. So, ayan, pinrepair ko na rin po habang umuulan pa. Nagdala lang nga po ako ng 2 litro. Ang order nga po pala sa akin is 1.5. So, sabi ko, para partner, 2 na yung aking dadalhin. At ayun nga po si nanay, patakbo-takbo pang nalalaman. Bye-bye! Sinasara niya po kasi yung pinto para hindi si Yayam sumunod sa kanya. At ayan guys, nandito na ako sa office. Bit-bit ko na rin to yung aking order. At dumiretso na rin po ako sa aking office, sa aming office guys. Dahil nga sa sobrang aga pa niyan, nag-ayos-ayos muna ako. At tingnan nyo nga, buti na lang guys, hindi ako nabasa. At yan, saka ko nakita, sobrang lakas na pala ng ulan nung nakarating ako dito guys. Oh, diba? Sobrang dilim na ng kalangitan. At tingnan nyo nga guys, yung daan, no? Yan talaga yung ayaw na ayaw ko pagka umuulan. Sobrang putik, sobrang dulas. Kaya kailangan iingat-ingat po tayo, yung mga nagbibiyahe dyan. Diba? Kailangan ingat sa mga madudulas na daan. Parang kagabi pa nga ito, yung ulan ng ulan guys. Tuloy-tuloy talaga siya. Akala ko nga wala ng ulan ngayong araw. So, ayan, tingnan nyo nga, sarap-sarap ng harutan namin dyan ni Yayam guys. At maaga pa nga kagabi after naming maghapunan, yan na tingnan nyo sarap-sarap ng higa namin, di ba? At ang haba-haba ng tulog naming dalawa kahit nadadalawa lang kami guys. At ayan, ito talaga mukhang dede talaga ito si Yayam guys. Basta makita niya lang yan ako, hihilahin niya na yan ako dito sa loob ng kwarto at gusto niya laging magdede kahit nabusog. Parang yan na yan guys yung kanyang lambing sa mami niya. Talagang ganyan siguro talaga pagka breastfeeding, malambing na bata. At yun nga lang guys, hindi talaga maghihiwalay sa'yo. Gusto niya ilaging nakadikit. Buti na nga lang po, pag-araw pumapasok ako. Kaya pag-araw nakakapagpahinga ako guys. Dahil pag wala po ako, malakas po yan kumain ng kanin. Sa totoo lang, nagdedede pa yan sa bote. Kaya minsan pagka buong maghapon na hindi ako nakakauwi, ay sigurado talaga yan pagka uwi ko sa hapon, hihilahin na ako kahit hindi pa ako nakakabihis. Gusto pasok na kami ng kwarto. Abay, kala mo naman. Talagang sabik na sabik sa mami kahit nakukunti lang yung nakukuha ang gata sa akin guys. Pero ayan na nga ang resulta. Alam nyo naman, di ba? Mas maganda pa rin talaga yung nagpapa-breastfeeding tayo. Kasi unang-una sa lahat guys, maliksi ang bata, hindi siya sakitin. At isa pa guys, tingnan nyo naman ang resulta kay Yayam. Napakalambing na bata at talagang malapit yan sa mami niya. Ganon din po ba sa inyo yung mga breastfeeding dyan guys? Yun nga lang, pagtapos niya dumede sa atin, iluray-luray na yung ating katawan. So kailangan natin kumain din ng marami para makabawi. At ayan guys, umuwi nga po pala ako ng lunch. Kasi may pupunta ako doon sa aking kaibigan, kay ate sa bayan. Dahil nga po may business siyang i-offer sa akin. Wow, akala mo naman yakang-yaka. So, ayun na guys, dahil nga maulan pa, nagsuot na ako ng jacket. O, di ba? Kita nyo naman ang kapaligiran, medyo umaambon pa nga yan siya. Kaya, syempre, para protection na rin, nag-jacket po ako yan, yung may hood na ang aking sinuot para hindi na ako susuot ng sombrero. At dediretso na rin po ako doon sa bahay nila ate. Yan, dito na po ako. Wow, di ba? Parang ang bilis lang ng pangyayari. Nag-magic lang guys, dito ako kaagad sa bahay nila ate. At ayan, sabi ko nga magpapahinga muna ako dahil nga nakakapagod rin kaya yung magbiyahe guys, sumasakit ang aking kamay kakadrive. At ayan, tinanong ko nga si ate kung anong business na naman yan yung i-offer niya sa akin. Baka mamaya i-scam na naman at malugi na naman kami. Pero alam niyo ako guys, talagang sinusubukan ko yan basta pagkakakitaan. At iyan, pina-explain ko na nga sa kanya kung ano ba yun yung i-offer niya sa akin. At nang magkaalaman na,
At nung matagal-tagal na rin kami nakapag-usap guys, at medyo naiintindihan ko na yung aming mga pinag-uusapan, parang nakukonvince niya na ako na kumuha ng kung ano man yan. At isa pa, oras na nga po ng lunch, kaya sabi ko tara na, kumain na tayo ate. Kasi sakto rin po napaalis siya. At sasabay na nga rin daw po siya sa akin para makalibre na rin sa pamasahe papunta doon sa kanyang training. At yan, pinapipili niya nga po ako kung saan po gusto kong kumain. Sabi ko, dito na nga lang sa malapit sa Maynokinox para sakto yung iikutan namin. Diretso na kami doon sa San Pedro kung saan doon daw po siya pupunta at magpapahatid. At dito na rin kami, dito na siya nag-withdraw guys sa my RCBC para mas malapit at hindi na kami pupunta sa malayo. Gusto ko talaga kumain dito guys. Alam nyo ba kung bakit? Parang lutong bahay lang ito. Kita nyo naman, pagkasasarap ng kanilang mga niluluto dito, oh. Wow, talagang yung sa akin dyan guys, pinili ko lang dyan is salad dahil nga mahilig tayo sa gulay at konting karne lang naman. Ito po yung kanilang mga menu na naka-display naman din po dyan at yan po talaga yung pinakagusto ko dyan guys. Every time na pupunta ako dito, hindi po talaga po pwedeng hindi ako bibilin kanilang special halo-halo. So kahit na may kanin na kami, talagang bumili pa rin kami ng halo-halo guys kasi yan talaga yung aking paborito, matamis. So yan na nga po yung aming pagkain dyan guys dahil self-service. So ayan na, na-prepare na rin namin ang aming pagkain at kami kakain na. To follow na lang po yung aming halo-halo guys. Talaga namang gutom na rin ang mga inang ito. At ayan talagang si ate guys, talagang mapabilib ka dito sa kanya, talagang napaka-discard. Kahit anong trabaho kayang pasukin. So paano ba yan guys? Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye-bye po.